Episode 2, Mga Lihim na Sugat. Sa bawat sulok ng katawan ni Ana, may marka ng pananahimik, mga pasang tinatago sa damit, mga pilat na itinatago sa likod ng ngiti. Tuwing naliligo siya sa ilog, tumatayo siya sa likod ng batong malaki. Hindi dahil nahihiya siyang magbihis, kundi dahil natatakot siyang makita ng iba. Na kahit bata pa siya, katawan na niya ay puno ng galit ng matanda. Sa paaralan, tahimik siya, hindi siya nakikisalamuha, hindi siya bumubulong kahit may sagot. Pero matalino siya, marunong. Marunong ding magtago. Isang araw, habang gumagawa siya ng seatwork, napansin ni Ma'am Teresa ang pasa sa kanyang braso. Ana, mahinang bulong ng kanyang guro, "Ano yan?" Agad siyang ngumiti. Hindi na nagtanong si Ma'am. Pero sa mata ni Ana, may nakita siya. Hindi kasinungalingan, kundi panawagan. Simula noon, minamasdan na siya ni Ma'am Teresa. Hindi dahil sa duda, kundi sa pag-aalala. Sa bawat linggo, dumarami ang pasang nakikita niya. Iba't ibang kulay, iba't ibang hugis. Hindi ito simpleng aksidente. Tuwing gabi, habang mahimbing na ang tulog ng ina, si Ana ay gising pa rin, nakatingala sa kisame, tahimik, walang luha. At narito ang panalangin niya. Sana may makakita sa akin, sana may maniwala, sana may magmahal. Hindi na matanggal sa isipan ni Ma'am Teresa ang titig ni Ana. Isang tingin na walang salita, pero punong-puno ng sigaw. Nang araw na iyon, hindi na maalis sa isip ni Ma'am Teresa ang mga matang iyon. Ang mata ni Ana, tahimik, malalim, laging nakayuko, parang may gustong isigaw, pero pinipigilang mapansin. Sa bawat linggo dumadami ang mga pasa. May bughaw. May luma na ring dilaw. Hindi pare-pareho ang lugar. Ibang-iba sa mga galos na dulot lang ng laro. Ito'y mga latay ng galit. Si Ma'am Teresa ay hindi lang guro. Isa rin siyang ina. At sa puso niya, alam niyang may nangyayaring mali. Pero sa probinsyang gaya ng sa kanila, baryong tahimik, ang baryong sarado ang tenga. Ang panghihimasok ay hindi laging tinatanggap. Lalo na kapag ina ang sangkot. Isang hapon, matapos ang klase, tinawag niya si Ana. "Ana, gusto mo bang magkwento sa akin?" Okay lang po ako, Main. Isang sagot na hindi totoo, pero punong-puno ng takot. Wala po kong ginawang masama, Mang. At doon, nabasag ang puso ni Ma'am Teresa. Dahil sa boses ni Ana, hindi niya narinig ang isang reklamo, kundi isang pagtatanggol sa ina na paulit-ulit siyang sinasaktan. Kinagabihan, hindi mapakali si Ma'am Teresa. Nagbasa, naghalungkat, at doon niya natuklasan ang hindi alam ng karamihan. Una, dahil sa pananakit ng kapatid. Pangalawa, dahil sa umano'y pagkasira ng loob pagkatapos ng panganganak. Postpartum depression? Ang bulong ni Ma'am, hindi ito naintindihan noon. Wala pang kaalaman ng karamihan, walang diagnosis, walang gamutan, ang sakit sa isip, itinuring lang na sumpa, at biglang tumindig ang balahibo ni Ma'am Teresa. Kung si Ana ay nasasaktan dahil sa sugat na hindi niya kasalanan, paano naman si Aling Rosa? Kinabukasan, hindi muna siya pumasok sa klase. Dumiretso siya sa barangay health center, nagpatawag ng social worker, lumapit sa matagal nang walang lakas na puntahan ng kahit sino, ang tahanan ni Ana. Dito magsisimula ang pagbukas ng kwento. Hindi lang ng sugat ni Ana, kundi pati ng sakit ng ina. Dito papasok ang social worker sa bahay. Magkakaroon ng tensyon sa pagitan ni Aling Rosa at ng labas na mundo. Matatakot si Ana. Magugulo ang tahimik niyang impyerno. Itutuloy sa episode 3 ang pagkakalantad ng katotohanan